Meron, praise God. Natadayo na lang ako pagka nabukasan na. Sino ditong may nilitsyon? Litsyong isda. Ayos yung galunggong. Praise God. So, ang ating pong title, mga kapatid, In the Beginning. Pero patapos na. Patapos na ang taon. Pero tayo ay nagre-ready sa bagong pasimula. Amen. In the beginning. So, sino dito yung excited na papasok na yung panibagong taon? 2024. May naasahan po ba tayo sa 2024 na mangyayari? Amen. So, maganda yan. Siguro sa inyo, may inaasahan kayo. Maganda ba yung inaasahan po natin? O... Depende kasi yan sa inaasahan eh. Ano po? So, 2024 ay malapit na. Oras na lang ang bibilangin. Wala nang araw. Oras na lang. Bukas ay panibagong taon na. Kaya yung marami dyan excited na tumalo na mamaya. Baka may pag-asa pa. May pag-asa pa. Isama nyo na yung wallet nyo. Baka magkaroon din ng laman. Habang tumatalon. Amen. At naalala niyo pa ba yung unang araw ng 2023? Ako, naalala ko talaga. Kasi talagang so tayo mga kapatid, yung iba, tandaan nila kung anong nangyari noong January 1, 2023. Alam po nila. At yung iba naman ay hindi na po tanda. So, sino dito yung may mga New Year resolution noong 2023? Ay, ako po ay magtitipid na. May nabasa ako nun gusto ko sana mag-ipon, buti na lang. Nagastos ko lahat. Sabi ng mga kapatid. Sino dito yung nag-goal nung nakaraang taon na mag-iipon? Bumili ng alkansya, hanggang ngayon walang laman. Marami tayo, no? Mag-iipon na ako. Hanggang ngayon, wala pa rin naipon. Talagang puro palabas. Pero okay lang yan. Try and try. Amen. At yung iba naman, nag-expect po tayo ng 2023. Talagang sinasabi natin sa sarili natin, ako ay magiging matagumpay na mananampalataya. Sino yung hanggang ngayon, mga kapatid? Amen. Yung kanilang pinasimulang ganyang bagay ng 2023 ay nagtatagumpay pa rin hanggang ngayon. Amen. Yung katunayan na nandito po kayo sa loob ng church at nananatili kayo sa pananampalataya, isa po yung katagumpayan. Amen. Na galing sa ating Panginoon. At meron din po tayong minsan, noong 2023, January 1, nag-e-expect po tayo mga kapatid ng mga bagay na, sino yung mahilig mag-daydream? Siguro sa 2023, ganito na ang buhay ko, ganito ng pananampalataya ko, meron ng ganitong bagay na mangyayari sa akin. So lahat po tayo mga kapatid, tama po ba, naghahangad po tayo ng isang magandang pasimula. Sino dito yung naghahangad ng isang magandang pasimula? Amen. Good start. Kung tawagin mga kapatid. At dahil gusto po natin, naghahangad po tayo ng isang magandang pasimula. Yung verse po natin ay mula sa nauna-unahan. Ang sabi po dito, sige nga class, sige po. Very good. Amen. So, ito po ay napaka-basic. Yung mga lumaki na sa pananampalataya, yung iba, ito yung kanilang unang memory verse. Amen. Sino dito yung ito yung kanilang first memory verse. Ayun, si Sarah. Sino pa? Ayun, si Ate Dana. Pangalawa sa Amen. Genesis 1:1. So, sa atin, talagang alam na po natin yan. Pero masabi po, dalawang gagamitin po natin. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At ang lupa ay walang anyo at walang laman. At ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. So, pag-usapan po natin, yung una, memorya po natin yan.
yung verse 2, yung iba, hindi naman nila memory yan kasi mas mahaba na yan eh. Kaya naman madaling ipamemorya sa bata yung verse 1 kasi maliit lang. Maiksi lang mga kapatid. Pero kung mapapansin po natin mga kahiwalay, kung mapapansin po natin dito, yung verse 2, ang sabi po dyan, walang anyo at walang laman. The earth was without form and void. So, itong mga kapatid, itong verse natin, tingnan po natin sa ibang anggulo. Amen? Ang sabi po kasi dito, sa Amplified Version ng 1, mga kapatid, Genesis 1:1, in the beginning, God created by forming from nothing. Ano po? Sabi dyan, forming from nothing, the heavens and earth. So, mula sa wala ay lumikha po ang ating Panginoon. From nothing to something. So, yan po mga kapatid, ang ginawa po ng ating Panginoon. Mula sa wala ay gumawa siya ng isang bagay na hanggang ngayon ay nag-i-exist. Amen? Yan po isang magandang bagay at isipin po natin yan, mga kapatid. Kapag ang Diyos ay gumawa sa buhay ng bawat isa sa atin, mananatili po yung ginawa ng Diyos. Amen? Kasi minsan, kapag ang tao ang gumawa, hindi po yan permanente. Amen? Sino dito yung meron kayo, ay, yung wininding mo ba hanggang ngayon, okay pa? O may nangangalas na? Nakakapi pa, kundi na lang. Amen? Di ba kasi tayo mga kapatid, gumagawa tayo minsan na hindi natin talaga, hindi detailed yung pagkakagawa po natin. Yung iba, tumatagal po yung mga gawa po nila dahil detalyado yung ginagawa po nila. Pero ibahin po natin ang ating Panginoon. Once na ang Diyos ang gumawa po sa buhay natin, mananatili at mananatili po yan. Kung iingatan po natin, lahat naman ng bagay kapag iningatan, tumatagal. Tama po ba? Sino dito yung meron pang mga minana sa kalululuhan niyo po? Mga kaaninununuan. Di ba? Yung iba, sing-sing. Yung ginagawa nila, yung, yung sing-sing, yung pag kinakasal, ipinapasa. Yung iba naman, alahas. Yung iba naman, lupa. Ano po, ipinapasa-pasa. So, kapag tayo po mga kapatid ay maingat sa isang bagay, asahan po natin na yan po ay tatagal. Amen. Kahit hindi yan mamahalin, kahit yan po ay simpleng bagay lang, kapag iningatan po natin, kapag may value po sa atin yung isang bagay na yan, iningatan po natin, tatagal po talaga yan. Amen. Ganon din po sa ating Panginoon sa pananampalataya. Kung yung ginawa ng ating Panginoon sa ating buhay ay iingatan natin, magtatagal po yan. Kung binigyan po tayo ng pananampalataya ng ating Panginoon at patuloy na humawak po tayo sa pananampalatayang yan, iningatan po natin yung pananampalatayang yan, hindi po yan mawawala sa atin. Hindi po yan masisira. Bakit nawawala yung pananampalataya? Dahil hindi po natin iniingatan. Amen. Wala ang kakulangan pagdating sa ating Panginoon. Alam po natin yan. Ang kakulangan po talaga ay nasa tao. Kaya mas kailangan po natin na lagi po tayong sa presensya ng ating Panginoon para malagi tayong ma-remind ng ating Diyos na, oy, ingatan mo yon, may binigay ako sa iyo. Amen. Kailangan mo ingatan yung bagay na yan. Blessing yan sa iyo. Kahit sa iba, yung blessing na nasa sa atin ay hindi ganong kalaki para tingnan po nila. Pero sa atin, kapag alam natin na ito'y bagay na galing sa ating Panginoon, amen, i-value po natin yan. Kahit maliit na bagay lang yan. Amen. Ang Diyos, tandaan po natin, nilikha po ng ating Panginoon ang sanlibutan ito, ang mundong ito, na hanggang ngayon ay nag-exist. Maraming sinasabi ang mga scientists na masisira na daw ang mundo. Tatamaan daw po tayo ng bulalakaw. Magkakaroon daw ng isang malaking pagsabog. So, marami po silang mga prediction, pero prediction lang yon. Ang sure, dun sa ating Panginoon. Siya po ang lumika, siya po ang may gawa, siya po ang nakakaalam kung hanggang saan, mga kapatid. Amen. So, tunay mga kapatid, di ba yung ginamit po natin, sabi dyan, from nothing to something, kapag tayo mga kapatid, tunay naman po yan eh. Amen? Na ang lahat po ng pasimula ay
mula sa wala. Himbawa, kilala niyo po si Manny Villar. Si Brother Manny nandito, pero hindi siya Villar. Amen. Si Manny Villar, di ba, alam po natin, siya ay, nagsabi dun sa jingle niya dati, naglalangoy sa basura. Di ba yung nagkandidato po siya? Ibig sabihin, mula sa wala, bigla siyang yumaman. Si Manny Pacquiao, puro Manny, Manny Pacquiao, di ba? Mula sa wala, naging mayaman na, bilyonaryo na yan. Amen. Kasi, $1 million yung mga kanyang, and marami pong mga investment po yan si Manny Pacquiao. Malapit ka na po, Brother Manny. Puro mayaman pala yung nakalinya sa pangalan mo. Amen. So, sa atin, alam po natin yan, na ang lahat ng bagay ay nagsisimula sa zero. Nagsisimula po tayo sa maliit na bagay. Lahat ng marami, nagsisimula sa maliit na bagay. Kaya, sa atin mga kapatid, mag-expect po tayo sa next year, amen, kung ang pananampalataya natin ay maunti, dyan talaga magsisimula yan. Praise the Lord. Huwag po tayong aasa sa ating Panginoon at hihingi ng malaking pananampalataya kung wala pa tayong maliit na pananampalataya. Ang sabi ng Romans, mga kapatid, sa nagsisimula yung maliit na pananampalataya sa pakikinig. Diyan po magbibuild, mga kapatid, ang pananampalataya po natin. Kaya minsan may mga bagay na hindi binibigay sa atin ng ating Panginoon dahil baka hindi pa tayo kayang pagkatiwalaan sa malaking bagay dahil hindi pa natin nahawakan yung maliit na bagay. Tama po ba mga kapatid? Kasi lahat ng bagay ay magsisimula sa maunti muna. Minsan, sa wala talaga. Yan po yung mangyayari. Kaya yung pananampalataya po natin, kung maliit pa yan, sige lang, ingatan lang natin hanggang sa dagdagan ng ating Panginoon, hanggang sa lumaki at maging makapangyarihan yung pananampalatayang meron po tayo. Kung titingnan nga natin yung Biblia, kahit maliit na pananampalataya, malaki ang nagagawa. It can move mountains, ang sabi dyan. Kaya yung maliit na pananampalataya, bagamat yan ay maliit pa, amen, kaya nang gumawa ng malaking bagay. How much more kung malaki na yung pananampalataya na meron po tayo? Ano pa yung magagawa po nito, mga kapatid? Kaya ingatan po natin yan, yung mga maliliit na bagay na ginagawa ng Diyos po sa atin. Talagang yan po ay pag-ingatan po natin. Praise the Lord. Kaya, ngayong taon, mga kapatid, susunod na taon, ang gawin po natin sa ating Panginoon, magparinyo tayo. Kung ang ating puso ay punong-puno na ng iba't ibang klase, ng bagay na hindi naman karapat-dapat sa ating Panginoon, amen, humingi tayo ng panibagong simula sa ating Diyos. Baka kaya hindi tayo nagbabago dahil puno na yung sisidlan natin. Tama po ba? Amen. Ang isang bagay, kapag puno na, mahirap ng lamnan ulit. Ano po yung solusyon? Simpleng solusyon. Kapag marami ng laman ng isang bagay, biling bago. Mayaman to. Amen. Yung iba, tinataktak lang kasi wala pang pambili ng bago. Amen. Sa pananampalataya, kamusta po yung pananampalataya natin? Marami pa tayong itataktak o dadagdagan lang? Amen? Kasi ang pananampalataya natin, sabihin natin, itong mula January 1, 2023, talagang nagpupuno na tayo ng panibagong sa ating mga sisidlan. Pero ngayon, sa status ng pananampalataya natin ngayon, mga kapatid, ikaw lang nakakalamnan ikaw kasi pananampalataya mo yan. Amen. Ikaw nakakalamnan kung yung pananampalatayang meron ka sa sisidlan mo ay kailangan itaktak o kailangan panatilihin. Sino dito yung maraming itataktak? Pastor, mga 1/4 po. Mga kalahati po ng sisidlan ko kasi hindi na pala ayos. May mga panis na pala akong pagpapasalamat, hindi ko kasi sinasabi kay Lord napapanis tuloy. Amen. O napanatili nating maganda. Naingatan po natin. May mga ganyan po tayo. Amen. So kung wala, ang sabi po dito mga kapatid, magpa-renew tayo sa ating Panginoon. Pwede po yan. Lisensya nga, nare-renew Yes. Amen. Lisensya.
Sino dito yung expert na? May, ako expert na yung motor ko kasi lagi sakay ng gamit. Sa pananampalataya, kailangan din po nating mag-renew. Kaya ngayong 2024, mga kapatid, ipa-renew natin sa ating Panginoon kung nakita natin na ang puso natin, ang espiritu natin ay hindi naging karapat-dapat, hindi naging fruitful sa harapan po ng ating Panginoon. Pwede po tayong humingi ng isang bagong puso at ng isang bagong espiritu sa harapan ng ating Panginoon para mas lalo po tayong maging karapat-dapat muli. Di mo gusto natin ng magandang panimula? Isang bagong panimula. Isang bagong panimula na kaaya-aya sa harapan po ng ating Panginoon. Ang sabi po ng Ezekiel, new heart and new spirit. Bibigyan ko sila ng isang puso at lalagyan ko sila ng bagong espiritu. Aalisin ang pusong bato o batong puso. Nakalagay ito. Aalisin ang batong puso sa kanilang laman at aking bibigyan sila ng pusong laman. Ano natin ibig sabihin ng mga kapatid pag pusong bato? Sino dito yung team song nung... Ay, alam ko agad din, boy, may ka-team song ka dyan. Di, sumikat po yan ng mga nakaraang taon, di ba? Di mo alam dahil sa'yo, di mo makakain, di makatulog, unanong yung lukuhin. Sakit. Amen. Di ba? Tumitigas eh. Yung pag nasasaktan ng tao, ganun din po sa pananampalataya. Alam niyo mga kapatid, may mga pagkakataon sa pananampalataya na unti-unting pinapatigas ng mga struggles, ng mga challenges, ng mga trials yung puso po natin. Kasi hindi po natin ito hinaharap ng tama at kasama ang ating Panginoon. Kaya nangyayari, yung puso po natin na dati na mabilis sumunod sa ating Panginoon ay hindi na po ganon ang pagsunod ngayon. May mga parte sa puso po natin na tumitigas na at ayaw na kumilos at gumawa ng kalooban ng ating Panginoon. Bakit? Dahil sa mga bagay, sa mga struggles, sa mga challenges na ating hinaharap noon na hindi po natin kasama ang ating Diyos. Sinong aminado sa mga ganyang bagay na meron po silang pagkakataon sa kanilang pananampalataya, sa kanilang buhay, na humaharap sila sa isang pagsubok na walang basbas ng ating Panginoon. Diyan po yung mga pagkakataon na nasasaktan po tayo. Diyan po yung mga pagkakataon na talagang nalulumbay po yung ating pananampalataya. Diyan po yung pagkakataon na tayo po ay nadadapa sa pananampalataya dahil hindi po natin isinasama ang ating Panginoon sa pakikipagbaka. Ang resulta, yung ating puso ay tumitigas. At yung espiritu natin, mga kapatid, ay nagre-resist sa kalooban ng ating Panginoon. Bakit? Dahil hindi po natin sinasama ang ating Panginoon. Diyan po yung mga resulta ng mga ganyang bagay, mga kapatid. Kaya sabi ng ni Ezekiel, mga kapatid, ng ating Panginoon kay Ezekiel, para maging bayan sila ng ating Panginoon, kailangan may bagong puso. Amen. Kailangan ng bagong puso para yung pusong yan ay marunong sumunod po sa ating Panginoon. Ang lahat ng bagay ay magagawa natin kapag mahal po natin ang ating Panginoon. Pero kung tayo ay merong batong puso, ibig sabihin, lagi po tayong pakontra, lagi po tayong paayaw sa gawain ng ating Panginoon. Titigas at titigas po yan hanggat hindi po natin yan ipinapabago sa ating Panginoon. Hanggat hindi po tayo humihingi ng isang bagong espiritu galing sa ating Panginoon, yung dati mong buhay ay mas magiging worse pa. Kaya ngayon, sabayan na po natin yung resolution. New Year's resolution. Sabayan na natin kasi ang mindset ng mga mindset, sabi ni sa Sunday School. I mean, yung mindset po kasi natin kapag New Year, ito yung parang nakakondisyon po tayo eh. Sige, ito na, dito na yung talagang pagbabago. Nauna. Di ba? Sige, isabay na po natin mga kapatid. Na humingi rin tayo sa panibagong taon ay humingi rin po tayo sa ating Panginoon ng isang bagong puso at isang bagong espiritu na magiging karapat-dapat
para iharap sa harapan po ng ating Panginoon. Ang sabi ng 20, kapag ginawa po natin yan, humingi tayo, binigyan tayo ng Diyos ng isang panibagong puso, ng isang panibagong espiritu. Di ba yan din yung ginawa po ni David? Di ba? Di ba ginawa pa nga yung kanta eh. Anong kanta po yan? Kanta yan ng mga oldies eh. Clean heart, oh God. And renew a right spirit. Amen. Yan po yung kailangan po natin, na tayo po mga kapatid ay humingi ng isang panibagong malinis na puso at isang karapat-dapat na espiritu na galing po sa ating Panginoon para masimulan po natin ang taon, ang 2024, na tayo po ay isang bagong nilalang muli sa harapan po ng ating Panginoon, na isang bagong puso na handang sumunod, isang bagong espiritu na handang dumalangin sa ating Panginoon, makipag-usap sa ating Panginoon, upang, sabi ng 20, upang sila'y makasunod sa aking tuntunin. Tandaan po natin, hanggat tayo po mga kapatid ay hindi marunong sumunod, hindi natin ibinibigay ang sarili natin o humihingi ng isang panibagong puso, hindi po tayo makakasunod sa ating Panginoon. Yes, partially pwede. Pero yung buo, ay hindi po natin magagawa po yan. Kung wala ang tulong ng ating Panginoon. Kasi tandaan po natin, tayo po ay hindi pa espiritu. Hindi pa tayo heavenly body. Nandito pa yung impluensya ng mundo. Nandito pa tayo sa katawan na ito, mga kapatid, na tayo ay nadideceive, natetempt, mga kapatid. Kaya pa tayong dayain. Kaya kailangan po natin laging i-renew ang ating puso at ang ating espiritu sa harapan po ng ating Panginoon. Minsan may mga pagkakataon, mga kapatid, diba? Lalo sa mga lalaking gawain, doon ka lang doon ka lang nakaka-receive ng banal na espiritu. Pero bakit pagdating sa church? Pero bakit pagdating sa mga personal prayers mo, ba't hindi na natin nararamdaman? Baka nadala ka lang ng emosyon. Amen. Baka nadala ka lang ng hype ng gawain. Kasi nag-iyakan yung katabi mo, makiiyak ka na rin. Lugi. Lugi. Yung nasa paligid ko, naiyak ako, hindi, iyak na rin ako. Diba? Pero hindi, kailangan mga kapatid, i-renew natin yung sarili natin. Kailangan natin i-renew yung espiritu natin upang masunod po natin yung kagustuhan ng ating Panginoon at maganap, mga kapatid, ang batas, magawa natin yun, mga kapatid. At ang sabi dyan, sila magiging aking bayan at ako'y magiging kanilang Diyos. Sino dito gusto, mga kapatid, na maging bayan ng ating Panginoon? Amen. Lahat naman tayo. Kapag si Lord ang nag-govern sa isang bayan, maganda lahat po yan. At ang sabi dyan, ang pangako ng ating Panginoon, kung tayo ay maging bayan ng ating Panginoon, siya po yung magiging Diyos natin. Diyos na wala pang talo. Simula nung una hanggang sa ngayon, hindi pa natatalo yung Diyos na ito, mga kapatid. Kaya tayo, mga kapatid, bigyan tayo ng bagong puso, bigyan tayo ng bagong espiritu, pero kung wala yung mindset na ayos, wala rin. Madali yang mawawala. Yung bagong puso, madali yang matitintahan. Yung bagong espiritu, mabilis yung manghihina. Amen? Kasi kailangan din yung isip. Kaya ang sabi, mga kapatid, kailangan natin ng isang bagong isipan. New mind. Para sa new year. Baguhin na ninyo ang diwa ng inyong pag-iisip. Praise the Lord. Baguhin na po natin. Kung ang isip mo noon ay hanggang dito lang ang iyong pagpupuri, baguhin mo yan. Amen. Walang limitasyon pagdating sa pagpupuri. Pag ang isipan natin ay hanggang ganitong oras lang ako magpe-pray, baguhin mo yan. Kaya mo pa, mga kapatid. Kung ang pananampalataya mo ay hanggang dito lang, huwag mo lagyan ng limitasyon. Baguhin mo ang pag-iisip mo, mga kapatid. Dahil ang tao, mga kapatid, hanggat gumagawa po siya ng mga hangganan, hanggang dun lang po talaga siya. Kung ang mindset ng isang tao ay hanggang dyan lang talaga yan. Di ba, sinasabi ko na po sa inyo, pinapatuto ko sa inyo, mga kapatid, na may mga kilala akong Kristiyano na nakukontento lang sa ganyang bagay.
hanggang dito lang kasi ako, hanggang dito lang ang kaya ko. Amen? Parang ipinapamukha natin sa ating Panginoon, mga kapatid, na hanggang doon lang ang kaya niyang gawin sa buhay natin. That is the time, mga kapatid, na binibigyan natin ng limitasyon ang Diyos na walang limitasyon. Hindi po ganyan, mga kapatid. Kaya tayo, mga kapatid, ang sabi diyan, baguhin po natin. Baguhin na ninyo ang diwa ng inyong pag-iisip. Kasi minsan may mga bagay, mga kapatid, na out of focus po tayo. Pag na out of focus, ano yung na out of focus? Yung isipan natin. Kasi yun yung magpa-process. Yung isipan po natin. Kaya sa ganung bagay, amen, baguhin po natin. Humingi tayo, hindi lang bagong puso, hindi lang bagong espiritu, kundi bagong pag-iisip, mga kapatid. Kung dati, lagi tayo, mga kapatid, na, ay, sila lang yan. Kaya nang nila yan. Sila na dapat dyan. Hindi, mga kapatid, kaya po natin yan. It's all in the mind. Tandaan niyo yan, mga kapatid. It's all in the mind. Nasa isipan mo lang, isip mo lang yan. Pero kaya mo yan. Amen? Kaya marami po tayong gustong simulan. Yun nga lang, hindi natin maumpisahan. Sino yung may ganyan? Maraming gustong simulan, walang maumpisahan. Kasi yung mindset, limitado. Pero sa atin, mga kapatid, kailangan po natin gawin yung mga bagay. Kasi marami po tayong mga kondisyon sa ating sarili. Bago sumunod, bago ako sumunod sa ating Panginoon, dapat may ganito, may ganyan. Oh, magaling. Ano po? Dito po, mga kapatid, isang nakita ko po yung quotes na ito. Do not wait until the conditions are perfect to begin. Beginning makes the condition perfect. Minsan, maliit ang porsyento, mga kapatid, na aayon sa iyo ang panahon. Kapag sa tao lang, maliit ang porsyento, mga kapatid, na aayon sa iyo ang panahon. Pero kung tayo, mga kapatid, na nagsimula na, may nasimula na tayo, at umayon na sa atin ang panahon, mas madali nang gumawa. Kasi may nasimulan na po tayo. Ganyan din po sa pananampalataya, mga kapatid. Magsimula na tayo. Kahit tayo ay mahina, kahit nahihirapan tayo mag-pray, simulan mo yan. At ang Diyos, mga kapatid, ang tutulong para maging perfect condition yung ating ginagawa sa harapan po ng ating Panginoon. Kasi ang pananampalataya ay hindi katulad ng sa tao. Diba? Ang tao, mga kapatid, makita ko muna bago ako kumilos. Bago ako maniwala. Ang pananampalataya, baliktad. Kaya nga ang Diyos natin hindi nakikita. Kasi kailangan pinapagana ito ng pananampalataya. Mas malaking pananampalataya para mas makita mo yung mas malaking kayang gawin ng ating Panginoon. Tandaan po natin, we are living, mga kapatid, by faith. Pananampalataya ang pinapagana natin. Kailangan gumawa muna tayo bago natin makita. Tanggalin na po natin yung mindset. Amen. Na kailangan ay makita ko muna silang maging ganyan bago ako kumilos na. Di ba may mga ganyang pagkakataon po sa atin sa pananampalataya ay kapag marami nang gumagawa, saka ko na gagawin. Saka na ako sasali kapag marami na. Kasi pag maunti, parang wala eh. Di ba? May mga ganyang pagkakataon po tayo. Pero mga kapatid, simulan po natin. Simulan natin ngayong taon. New Year 2024, mga kapatid, na yung mga reasons natin, tanggalin po natin yan at hayaan po natin ang ating Panginoon ang siya pong kumilos gumawa para sa atin, mga kapatid. Amen? Ito po yung katunayan, mga kapatid, na kapag tayo ay nag-iisip ng mga ganyang bagay, hindi po talaga tayo uunsod sa pananampalataya. Amen? Kaya ito, maging challenge po sa atin, mga kapatid. Sa darating na bagong taon, 2024, amen, hayaan na natin yung 2023, matatapos na eh. Wala na po tayo magagawa dito. Kahit anong pigil natin, matatapos talaga ang 2023. Ha? Depende sa tulog. Kung mag-siesta ka, hindi mga ilang minuto lang yun.
Pero mga kapatid, itong 2023 matatapos at matatapos to. Walang pwedeng makapigil po dito mga kapatid. Kaya ang pagsimulan natin, ang paghandaan po natin ang 2024. Amen? Ito yung maging challenge natin sa 2024 mga kapatid. Amen? Nai-allow natin ang ating Panginoon na siyang gumawa sa buhay po natin. Kaya po kaya natin yan mga kapatid. Kaya po kaya natin to. Ito mga kapatid. Lord, in 2024, let your will be done. Kaya natin yan mga kapatid. Not my will, but your will be done, O Lord. Kaya natin yan. Baka sa una lang din, baka mga New Year's resolution niya lang yan. Mga isang linggo, isang buwan. Tapos my will na ulit, Lord, my will na ulit. Yung kumanta ng ay, my way pala yun yung kumanta. Yung delikado, my way. Ay, ganun din yun. Amen? Kaya ba natin tanggapin ito mga kapatid? Yung hamon na ito sa atin ngayon? Challenge, sino tatanggap sa challenge na ito? Puro kayo amin, wala kayo nagtataas ang kamay ha. Parang alanganin tayo dito ha. Amen, sino yung hahaan talagang ititik yung challenge na ito mga kapatid? Lord, in 2024, kalooban mo ang mangyayari sa buhay ko. Lord, kalooban mo ang mangyayari sa buhay ko. Hindi sa akin, kundi sa iyo, Panginoon. Sino tatanggap ng challenge na ito mga kapatid? Taas ang kamay. Praise the Lord. Mga 80% Lord. 80% ang nagtaas ng kamay. Praise God. Sige, simulan po natin yan mga kapatid. Hayaan natin na i-remind tayo, i-screenshot nyo, ilagay nyo sa notes mga kapatid, i-wallpaper nyo, kung saan, ipakita mga kapatid, Lord, in 2024, let your will be done. Ang kalooban mo, ang mangyari sa buhay ko, upang makita ito mga kapatid, yung usapan natin ito. Pagdating ng 2024, December, mga kapatid, huling linggo ng December, kapag i-finish ulit ito mga kapatid, makita po natin kung sino yung mga nagtagumpay po sa atin. Amen. Gagawin po natin yan. Media, ipa-flash po natin uli yan sa December 2024, huling Sunday. Mga kapatid, ipa-flash po ulit natin ito at titingnan natin kung sino talaga yung nagtagumpay sa challenge na ito mga kapatid. Amen. Kaya? Kakayanin. Kaya ba mga kapatid? Talagang mahina pa rin. Parang baka mas malakas pa yung sigaw nyo mamaya pag nag-fireworks na. Baka mas malakas na yung sigaw nyo pag binuksan nila lechon. Magkakainan na. Amen? Pinagulong sa abo. Pero yun, wala na yung hindi maluluto kahit anong abo. Amen. Lord, in 2024, let your will be done. Amen. Hayaan natin mga kapatid na ang Panginoon ang magmando ng buong 2024 natin. Amen. Kahit hindi mo i-take as challenge to, tingnan mo lang yung mga tumanggap sa challenge na ito mga kapatid. Tingnan nyo. Mako-compare mo naman yan sa pananampalataya natin. Amen. Walang comparison po dito pero makikita mo po yan sa mga taong tumanggap ng ganitong challenge. Mga kapatid, talagang malaki po ang pagbabago. Isang linggo pa lang meron na yan. Sabihin ko po sa inyo, isang linggo may malaki ng pagbabago dyan. Mas lalo na pag nag-isang buwan. Mas lalo na pag nag-2 buwan. Dumiretso hanggang nag-12 months. Makikita po natin malaking malaki na ang pagbabago kapag ang Diyos ang humawak ng isang bagay, kahit gaano kasama yan, magiging mabuti at maganda yan dahil ang Diyos ang humawak. Ganyan din po mga kapatid. Hanggat ang Diyos ang masusunod sa ating buhay, pagagandahin at pagagandahin ng Diyos ang buhay po natin. Pangako niya yan, John 10:10 mga kapatid. Nabibigyan tayo ng isang magandang buhay mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Huwag tayong matakot mga kapatid na mag-yes sa kalooban po ng ating Panginoon. Huwag tayong matakot mag-yes. Amen. Kasi minsan nakakatakot mag-yes kay Lord. Sino natatakot pag nag-yes kay Lord?
Sino natatakot? Kita ko kayo, nakangiti. Minsan, yung mga pagkakataon, natatakot talaga tayo. Tunay! Di ba? Lahat naman tayo, natatakot tayo mag-yes kay Lord eh. Kasi minsan, ang kinakatakutan natin, baka mag-fail tayo. Minsan naman, kinakatakutan natin, baka hindi natin kaya. Minsan naman, ayoko natin umalis sa kalagayan po natin kasi alam natin kapag diniretso natin yung kalooban ng ating Panginoon, alam natin yung kahinat na natin. Doon maganda pero kinakatakutan natin. Di ba? Yung mga ganyan. Ako, natakot ako sa pagkakataon. Humiling talaga ako sa ating Panginoon. May pagkakataon, mga kapatid, bago ako mag-Bible school, alam ko pag nag-Bible school ako, diretso na akong pagpapastor. Sigurado ako, yun yung pakiramdam ko. Yun talaga Kaya nag-no muna ako sa ating Panginoon, humingi muna ako ng 1 taon. Lord, huwag muna. Kasi, basta, ayoko nakipag-bargain muna ako sa ating Panginoon. Lord, huwag muna. Kasi alam kong mangyayari, yun talaga ang mangyayari. Pero nung nag-yes ako sa ating Panginoon, yun ang nangyayari. Yun ang nangyayari. Pero hindi ko yung pinagsisihan sa ating Panginoon. Dahil nag-yes ako kay Lord. Nandito tayo ngayon, mga kapatid. Masaya tayong magkakasama sa pananampalataya, sa pagpupuri. Ang bawat yes natin sa ating Panginoon ay walang pagsisisi. Ang mundo, kapag nag-yes ka sa mundo, masaya, sa huli, sa ending, magsisisi ka. Pero sa ating Panginoon, once na mag-yes tayo sa ating Panginoon, mga kapatid, wala po tayong pagsisisihan. Baka isipin mo, dapat noon pa ako nag-yes sa ating Panginoon. Dapat noon ko pa ginawa yung mga bagay nito para mas nakikita ko yung bago. Inisip ko kanina, mga kapatid, nung devotion, pupunta ako sa CR. Ngayon devotion, punta ako sa CR. Tapos biglang may pinasok sa akin na ating Panginoon na pagkakataon. Yung alaala, mga kapatid. Kasi nung nagbabible study ako kay na Ate Abby, Bible study pa po ako nung kay na Ate Abby, yung mga tiyahin niyo doon, tiyahin niya, tinanong ako, ilang taong ka na po, Pastor? Ano lang yata ako? 28 lang yata ako noon. 27. Parang ganyan. Ay, ano lang po ko? 28 yata. 28 lang po ako. Sabi sa akin, ang bata mo pa. Gawin na sa akin, mga kapatid. Ang bata. Ako, hindi ko alam may sasagot doon kasi tama naman siya. Bata pa naman talaga ako para magpasto. Pero pinaisip sa akin ating Panginoon kanina. Habang nandun ako sa banyo, pinaisip sa akin ating Panginoon kanina, dapat ang sinagot mo, bata ka pa nga magpastor kasi marami pa akong magagawa. Kaya mas bata akong sumunod sa ating Panginoon kasi mas marami pa akong magagawa sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Mas bata kang nag-yes sa ating Panginoon, mas marami kang magagawa sa harapan ng ating Panginoon. At mas marami siyang gagawin dahil mahaba pa yung taon mo. Amen. Kaya sa atin, mga kapatid, diba, halimbawa sila Sister Nida, marami namang nagawa na si Sister Nida para sa ating Panginoon. Pero halimbawa lang po, ngayon lang nakakilala si Sister Nida. Hindi na ganun yung karami ang pwede niyang magawa sa ating Panginoon. Dahil may limitasyon ng tao, sa katawan, diba po? Pero sa ating mga bata pa, amen, sa ating may mga lakas pa, mga kapatid, mas marami pa po tayong magagawa sa harapan ng ating Panginoon. Just say yes. Hallelujah. And let God do the rest. Amen. Hallelujah. Ang Diyos, mga kapatid, ang gagawa. Basta mag-yes ka lang sa ating Panginoon, no problem, mga kapatid. Sagot ka ng ating Panginoon. Kahit kontra sa iyo ang mundo, kung nakaayon naman sa iyo ang ating Panginoon, nasabi ng exhortation, mga kapatid, nung last prayer meeting na mga kapatid, Romans, mga kapatid, all things work together for good. Kahit ang mundo, mga kapatid, ay laban sa iyo, kung ang Diyos ang kasama mo, ang sabi din ng Romans chapter 8, sino? Hallelujah, sino ang laban sa atin kung panig natin ang ating Panginoon? Kaya mag-yes ka lang sa ating Diyos, mga kapatid, at ang ating Panginoon ang gagawa para sa iyo. Amen. He will work out me, Lord, mga kapatid. Basta mag-yes lang tayo. Sino magte-take ng challenge? Praise the Lord. Parang lumalakas na. Praise the Lord. Kailangan na mahabang paliwanagan na. Amen. Sino magte-take ng challenge? Praise the Lord. Thank you, Lord. Purihin natin ang ating
Panginoon mga kapatid. Amen! Hallelujah! Yung mga nag-amen ng malakas, saka nagtaas ng kamay, kita kayo ni Lord, may screenshot kayo. Papakita sa inyo ni Lord pagdating sa langit. Totoo, pa-amen-amen ka pa. Oh. Taas ka pa ng kamay, oh. Sa judgment, makita ka. Pero kung goods ka naman, ito yung ginawa mo. Nag-yes ka. Ngayon, kapiling na kita. Yun, sasarap yung mga kapatid. Kaysa parang tayo ay inaano ng ating, taas ka pa ng kamay. Yung mas maganda yun, ito, nung simula mong tinanggap yung challenge na ito, mas lalo kong lumapit sa akin. Mas masarap yun mga kapatid. Depende sa tono ng pananalita eh. Ng ating Panginoon. Praise God. Kaya nating ipangako yan sa ating Panginoon. Kaya nating i-take yung challenge na yan. I-remind lang natin kapag tayo medyo nawahiwalay na. Pag medyo nawawala na tayo sa challenge, mga kapatid, i-remind natin, ay oo nga pala, not my will, but your will be done, O Lord. Kailangan ang Diyos, mga kapatid. Kaya, starting January 1, 2024, ang kalooban ng Diyos ang masunod sa buhay po natin. Ang kalooban ng Diyos ang masunod sa buhay po natin, mga kapatid. Pero baka sabihin ng iba dito, grabe namang selfish ng Panginoon niya. Lahat sa Kanya. Yeah. Grabe naman. Bakit ganun yung Diyos na pinaglilingkuran nyo? Lahat gusto, wala, oras mo, lakas mo, lahat na meron ka para sa Kanya. Grabe naman yung Diyos na pinaglilingkuran nyo. Amen? Ito lang, para magkaroon ng kasagutan yung ganyang katanungan. Amen? I-remind lang natin mga kapatid. Alalahanin lang natin. At kailangan po nating malaman ito. Ito lang ha, ang usapan natin ay January 1, 2023. Hanggang ngayon mga kapatid. Ang Diyos, hindi po yan pumalyang magbigay sa atin. Tayo, pumapalya tayo magbigay sa ating Panginoon. Pero si Lord, hindi po yan mga kapatid, pumalyang magbigay sa atin. Ito, halimbawa, mga kapatid, sabay-sabay tayo ha. Inhale. Exhale. Isa pa. Sino dito parang nahihirap? Ay, sige, exhale na po ulit. Yan. Hindi na kaya ng thunders. Pag humihinga kayo, may masakit, wala naman. Pag in-inhale, yung katabi ang nasasaktan. Di, nagagawa po natin. Palakpak nga tayo, palakpak. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hindi ka marunong pumalakpak. 5. Amen. May masakit sa atin pag napalakpak tayo. Tayo nga po tayo. May masakit. May masakit pag tumatayo tayo. Oh, praise the Lord. Kaya po nyo bang tumalon? Isang beses lang, talon. Di ba? Masakit? Wala. Amen. Shake hands yung katabi. Shake hands yung katabi. Amen. Masakit? Wala mga kapatid. Anong pakiramdam? Masaya? Sabi ka shake hands tayo mga kapatid. I-bless nyo yung mga katabi. Sabi nyo bless. Bless. God bless you. God bless you. Amen. Praise God. Yan. Lahat po ba'y nagawa po natin mga kapatid? Since January 1, 2023, nagagawa na po natin yan. Hanggang ngayon mga kapatid, nagagawa pa rin natin yan. Ibig sabihin mga kapatid, ang kalakasan na binibigay sa atin ng ating Panginoon ay patuloy na ibinibigay ng Diyos sa atin. Hindi nagbabago ang lakas, hindi nagbabago mga kapatid. Yung buhay po natin, hininga, kalakasan, kagalakan, pag-ibig sa pananampalataya ay nararamdaman ng bawat isa sa atin. Ibig sabihin, tayo, ang Lord, laging nagbibigayan. Amen. Laging binibigay ni Lord ang lahat ng bagay. Tayo, hindi natin nabibigay lahat eh. Amen. Sige, makakaupo na po kayo mga kapatid. Oh, masakit yung pag-upo niyo, hindi naman. Tumalo na kayo nan, ha? Ano po? Hindi.
Hindi mga kapatid, wala ano. Diba? Yan po yung katunayan na ang Diyos ay nagpo-provide sa atin mga kapatid. Hindi natin napapansin yan minsan ay nagumigising ka na pala na mayroong kasamang ano sa mata. Diba? Lahat yan ay nararamdaman at nararanasan natin. Noong January 1, 2023 pa, hanggang ngayon nagagawa pa rin natin yan mga kapatid. Ibig sabihin, dire-diretso, continue mga kapatid, kinukontinue ni Lord, continually na binibigay ng ating Panginoon lahat ng pangangailangan natin bilang tao. Amen. Amen. Thank you, Lord. Praise God. Sister Annie, na tinamaan din po siya, pero hanggang ngayon, nakatayo din. Palakpak pa rin. Amen. Hallelujah. Kaya, ang sabi po mga kapatid, dahil sa yan pong lahat nagagawa po natin dahil may isang Diyos na patuloy na nagsusupply ng lahat ng ating pangangailangan. Hindi lang spiritual, pati physical, kasama yan, covered yan mga kapatid ng ating Panginoon. Lahat ibinibigay sa atin ng ating Diyos. Kaya huwag mong sabihin mga kapatid na, ay grabe naman yung Diyos nyo. Lahat kinuha. Amen. Lahat ng meron tayo galing po sa Kanya. Lahat ng meron tayo galing po sa ating Panginoon. Kaya kahit kunin niya yung oras natin, sa Kanya naman ito. Bakit hindi mo ibigay mga kapatid? Kung hinihingi ng Diyos yung iyong lakas, ibigay mo yung lakas mo mga kapatid. Dahil ito'y galing lahat sa ating Panginoon. Wala tayong pagmamayari dito. Yung health natin, hindi mo pagmamayari yan. Kahit pag umubo ka, parang New Year na. Advance ang New Year, no? Ang sabi ng Psalms, mga kapatid, your faithfulness continues from generation to generation. You have established the earth and it stands. Katulad din, mga kapatid, kanina, amen, ang Diyos ay patuloy na nagiging tapat. Sabi diyan, from generation to generation, mga kapatid. Mula sa henerasyon ni Nanay Luning hanggang sa henerasyon, mga kapatid, ni Ate Joyce, nagiging tapat ang ating Panginoon. Hallelujah! Hindi niya tinatanggal ang kanyang mga privileges. Hallelujah! Na tayo po ay i-bless. Na tayo po, mga kapatid, ay patuloy. Hallelujah! Na isupply ng ating Panginoon ang lahat po ng ating mga pangangailangan, mga kapatid. Kaya, ngayon, kung ang sisidlan po natin ay punong-puno ng pag-aalala, pagdurusa, kahirapan, pangamba, pagdududa, at iba pang mga hindi kanais-nais sa pananampalataya, kunin natin yan. Itaktak po natin yan, lahat ng mga bagay na yan, mga kapatid. Hallelujah! I-empty po natin. Tanggalin po natin yung laman, mga kapatid. Empty your basket and let the Lord replenish it. Ano ibig sabihin ng replenish? Lalagyan ulit, mga kapatid, pupunuin ulit, aayusin ulit. Hallelujah, yan po ang gawin po natin sa bagong taong ito, sa darating na 2024. Kung merong, alam mo yan, kung may mga bagay ka pang hindi ginagawa, hindi ginigib up sa ating Panginoon, it's time, mga kapatid, na i-give up po natin yan sa ating Diyos at hayaan na ang ating Panginoon ang maglagay ng panibagong bagay para dyan. Amen. Ang title natin? In the beginning of 2024, not my will, but yours be done. Let your will be done. Hallelujah. Purihin natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Sambahin natin ang ating Diyos. Hallelujah. Kung ang may mga bagay man na hindi karapat-dapat sa ating sisidlan ngayon, tanggalin na po natin yan. Ibigay na natin yan sa ating Panginoon. Lord, yung ganitong mindset, hindi pala maganda ito. Lord, baguhin mo. Bigyan mo ako ng isang panibagong puso. Bigyan mo ako ng isang panibagong espiritu. Bigyan mo ako ng isang panibagong pag-iisip upang mapaglingkuran kita at masunod ko ang kalooban mo, Panginoong Hesus. Starting January 1, 2024, Lord, I give myself to you. Amen. Ibibigay ko ang lahat sa iyo, Panginoon. Ang iyong kalooban, ang siyang mangyari, ang iyong kalooban, ang iyong plano, ang mangyari sa buhay ko. Panginoon, January 1, 2024, sa iyo na ang buhay ko. Ibibigay ko na ang lahat sa iyo, Panginoon. Let this be your prayer, mga kapatid.
Hallelujah. Hallelujah. Panginoong Isus, hallelujah. Lumalapit po ang bawat isa sa amin, God, hallelujah, sa pagkakataong ito, Lord, hallelujah. God, bigyan niyo po kami ng lakas. Bigyan niyo po kami, Lord, hallelujah, ng kakayanan, God, hallelujah, na mapagtagumpayan ang challenges na ito, Lord, hallelujah, na ibigay namin sa iyo ang buong taon ng 2024, God, hallelujah, na kayo po ang kumilos sa aming buhay, na kayo po ang gumawa, Panginoong Isus, hallelujah, sa aming buhay. At hayaan, God, hallelujah, na ang iyong kalooban ang laging mangyari, hallelujah, sa amin, Panginoong Isus. Alam ko, Lord, hallelujah, na marami kang kinakausap sa mensaheng ito, Panginoon. Na maraming puso, God, hallelujah, na ngayon ay bagbag, hallelujah, pero hindi mo hahayaan yung mga ganyang puso, Lord, hallelujah, na matatapos ang taon, na hindi mo sila pinapagaling, Panginoong Isus, na hindi mo nire-restore, Lord, hallelujah, ang kagalakan sa pananampalataya, na hindi mo, Lord, hallelujah, binabalik sa masayang bagay, Panginoon, sa kagalakan sa pananampalataya ang kanilang mga puso. Kaya ngayon, Lord, hallelujah, hayaan, God, hallelujah, let us take this challenge, O Lord, hallelujah, na ikaw ay paglingkuran namin buong 2024. Alam ko, Lord, hallelujah, na sa mga nakaraang buwan, nakaraang taon ay pinagbibigyan mo kami para sa aming hilig, Panginoon. Pinagbibigyan mo ang bawat isa sa amin na gawin namin ang aming kalooban. Pero ngayon, Lord, hallelujah, alam ko na kaya binigay mo ang mensahe ito, Panginoon, dahil ito yung pasimula ng panibago, hallelujah, na ang aming pananampalataya ay muli magkakaroon, God, hallelujah, ng maraming bunga, Panginoon, at babalik ang dati naming pag-ibig po sa inyo, Panginoong Isus. Lord, hallelujah, tulungan mo kami sa mga bagay na ito, sapagkat alam namin, God, hallelujah, kung hawak mo ang aming buhay, kung hawak mo ang aming pananampalataya, wala kaming pagsisisihan, pagkus kami patuloy na magpapasalamat sa inyo, dahil marami kang gagawin sa aming buhay, hindi lang sa amin, kundi sa aming pamilya, sa aming community, Panginoon, at sa lahat ng aming kakilala. Gamitin mo ang bawat isa sa amin. Makita nila ang iyong kapangyarihan. Makita nila ang iyong kadakilaan sa aming buhay, Panginoong Isus. Hallelujah. And Lord, hallelujah, ito ang aming mga panalangin, Panginoong Isus. Hallelujah. Bigyan niyo po kami ng mas malalim pang pananampalataya. Amen. Amen. Praise God. Bigyan mo kami ng mas malakas pang pananampalataya, Panginoong Isus. Hallelujah, na ang pananampalatayang ito hindi kayang tinagin ng iba't ibang klase ng pagsubok na haharapin namin sa 2024, na ang mga pananampalataya na meron kami ay hindi kayang tanggalin, God, hallelujah, ng iba't ibang mga temptation, Panginoong Isus. Bagkus kami ay laging magwawagi, sapagkat alam namin, Panginoong Isus, kung ang pananampalataya namin, God, hallelujah, ay nakapundasyon sa iyo, walang pwedeng makasira po nito, Panginoong Isus. Kaya Lord, hallelujah, I pray, Lord, hallelujah, sa lahat na nakikinig, sa lahat ng aking kapatid sa pananampalataya na nakarinig, God, hallelujah, ng mensahe mo, Lord, hallelujah, tulungan mo kami na lumago pa sa pananampalataya. Tulungan mo kami, Panginoong Isus, na mas lalo pang lumalim ang aming relasyon po sa inyo, sapagkat hinahanda mo na kami sa malaking pagpapala ngayong 2024. And we claim all of this, Panginoong Jesus. Kahit wala pang 2024, we claim in your mighty name. We claim by the power of your God. Kini-claim namin ang mga bagay na ito. Hallelujah. Salamat, God. Patuloy ka namin sinasamba, pinupuri at pinapasalamatan sa iyo lamang, Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon, mga kapatid. Tayo po ay malayo na